Alam niyo ba na ayon sa World Gold Council, mayroon lamang mahigit 200,000 metric tons ng ginto sa buong mundo? Pero sa mga kwentong matagal nang kumakalat sa bawat kanto ng Pilipinas, mayroong isang pamilya na nagmamay-ari daw ng mahigit 600,000 metric tons. Higit pa sa lahat ng gintong nahukay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang tinatawag na Tallano Gold. Isang misteryo na nagpapakunot ng noo ng mga eksperto, pero nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Sinasabing ang yamang ito ang susi para maging golden age muli ang ating bansa. Ngunit saan nga ba ito nanggaling? Ito ba ay isang dokumentadong kasaysayan na sadyang itinago sa atin? O ito ang pinakamalaking urban legend sa modernong panahon? Ngayong araw, hihimayin natin ang mga dokumento, ang mga pangalan, at ang katotohanang pilit na ibinabaon sa limot. Para maunawaan ang Tallano Gold, kailangan nating bumalik sa panahon bago pa man dumating ang mga Kastila. Ayon sa mga believers ng kwentong ito, ang Pilipinas ay bahagi ng isang malawak na imperyo na tinatawag na Maharlika. Ang namumuno rito ay ang pamilyang Tagayan Tallano. Sinasabing ang pamilyang ito ay nagmamay-ari ng mga lupain hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga karatig bansa. At ang kanilang yaman, hindi lamang ito galing sa pangangalakal, kundi sa mga hidden mines na sila lang ang nakakaalam. Noong dumating ang mga Kastila, imbes na makipagdigma, sinasabing nagkaroon ng trust agreement. Ginamit daw ang ginto ng mga Tallano para punduhan ang Vatican at ang iba pang mga bansa sa Europa kapalit ng proteksyon at pagkilala sa kanilang titulo sa lupa. Dito lumalabas ang mga pangalang gaya ni Prince Julian Morden Tallano. Ayon sa mga kumakalat na dokumento, ang mga Tallano ang nagmamay-ari ng Original Certificate of Title o OCT 01 hanggang 4 na sumasakop sa buong arkipelago ng Pilipinas. Isang dokumento na kung totoo ay magbabago sa buong sistema ng ating bansa. Paano pumasok ang pangalang Marcos sa usapang ito? Dito na nagiging masalimuot ang kwento. Noong dekada 40, bago pa man maging Pangulo si Ferdinand Marcos Sr., isa na siyang mahusay na abogado. Sinasabing kinuha siya ng pamilyang Tallano para maging legal counsel nila sa pagbawi at pag-aayos ng kanilang mga gintong nakatabi sa mga bangko sa labas ng bansa. Bilang bayad sa kanyang serbisyo, binigyan daw si Marcos ng komisyon na aabot sa libu-libong tonelada ng ginto. Ito raw ang dahilan kung bakit kahit bago pa siya maging presidente, ay mayroon na siyang malaking yaman na hindi maipaliwanag ng simpleng sahod. May mga ulat pa nga na noong 1960s, si Marcos at ang isang paring nagngangalang Father Jose Antonio Diaz na sinasabing si Santa Romana rin, ay naglipat ng ginto patungo sa iba't ibang safe havens. Dito nabuo ang teorya na ang yaman ng mga Marcos ay hindi galing sa kaban ng bayan, kundi mula sa bayad ng mga Tallano at sa pagkakatuklas ng Yamashita Treasure. Ngunit ang tanong ng mga kritiko, kung ganito karami ang ginto, nasaan ang pisikal na ebidensya na makikita ng publiko? Dito natin kailangang gamitin ang ating lohika. Gaya ng nabanggit ko sa simula, ang kabuuang ginto na nahukay sa buong mundo sa loob ng libu-libong taon ay nasa 200,000 metric tons lamang. Kung ang Tallano Gold ay 600,000 tonelada, ibig sabihin nito ay 3 beses itong mas marami kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Saan ito kinuha? Paano ito na-refine o nalusaw noong sinaunang panahon nang wala pang modernong makinarya? Ayon sa mga eksperto sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa mga geologist, walang ebidensya na ang ating mga bundok ay kayang maglabas ng ganoong karaming ginto sa loob lamang ng ilang siglo.